Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo dyan aking mga minamahal na kababayan? Samang lupalop ng mundo kayo ngayon napadbad. Welcome uli kayo sa aking channel, Norbe Heart Vlog. Welcome to this podcast. Okay, so ating bagong pag-uusapan ngayon ay ang itong kahapon nga ay nagkaroon ng 50th anniversary ang mga business sector ng bansang Pilipinas. Ito yung binubuo ng mga malalaking negosyante at maliliit na negosyante na sila ay nagsama-sama sa kanilang anibersaryo, sa ika-50 anibersaryo, na kung saan inimbita nila ang ating Vice Presidente na si Sara Duterte. At ito ay nagpapahiwatig lamang na dahil sa itong controversial na malawakang nakawan sa gobyerno ni Bongbong Marcos na nagkaroon ng 5.9 billion ghost project itong 2025 na allocation at ang 545 billion pesos na budget ng flood control project, na kung saan ito nga ay mainit-init na issue sa ating bansang Pilipinas, itong corruption na to, dahil na-discover na merong mga ghost project. Ibig sabihin ng ghost project ay wala ring papers, ghost din ng papers, at ibinulsa ng mga buhaya na nasa Kongreso. Ang mga kasabot nito ay mga kontraktor na hindi natin alam na sila pala ay nagpapakasarap lang sa kanilang mga buhay sa pagnanakaw sa mga taxes ng mga Filipino taxpayer. At dito nga ay nagkasundo ang mga 37 na mga negosyante, malalaking negosyante na sinamahan ng mga maliliit na negosyante na pinagsama-sama. Sila ay nagkasundo, nag-sign na panawagan nila dito ay pananagutin ng kailangan magkaroon ng decisive decision ang si Bongbong Marcos na ating presidente, na kung sino talaga yung mastermind dito ay pananagutin. Hindi lingid sa ating kaalaman, di umano na nasabi ng mga witnesses during Blue Ribbon Committee hearing sa flood control ay matunog na pangalan doon na itinawit nila ay si Martin Romualdez at si Zaldico. Ito yung panawagan ng mga business sector, At dahil nga dyan ay medyo nawalan sila ng tiwala sa ating gobyerno, kung saan sa halip na si Presidente Marcos ang kanilang imbitahan para mag-speech doon, ay inimbitahan nila ang ating Vice Presidente na napahiwatig lamang niyan na sila ay nagtitiwala dito sa ating Vice Presidente. Pero bago natin simulan, mga aking mga minamahal na kababayan, ay ito nakakalungkot, nakakalungkot talaga. Dahil dyan sa screen na yan ay yung makikita niyo dyan si Senator Bam Aquino, na kasi nagkaroon ng Senate hearing do about sa DPWH about dito sa mga classroom na to, na ang target sana ng Pilipinas, ng gobyernong Pilipinas, ay magkaroon ng 146,000 na classroom sa ngayong taon. Pero ang natapos lamang ay out of that numbers ay 22 classroom ang natapos sa ngayong taon. Sana punta yung remaining. Anong nangyari? Sabi nga ni Bam Aquino, you can't explain that. Even just saying it, sumasakit yung puso ko na 22 lamang ang nagawang classroom, And estimated current classroom backlog natin ay 146,000 by 2028. If we continue at this rate, aabot tayo ng 200,000. Pero paano aabot yan? 22 ka classroom lang ang natapos ngayong taon. Yan ang nakakalungkot na pangyayari sa ating bansang Pilipinas. Sobrang nakakalungkot. Imagine mo, yung target na 100 plus na 146,000 classroom, 22 lang ang natapos ngayong taon. Ano nangyari? Ang problema kasi dyan, ang problema nila dyan, paano nila ma-connect kay BP Sara Duterte yan, wala na siya sa DepEd. Kung andyan lamang siya sa DepEd ngayon, sa malamang, pagpipestahan yan ng mga anti-Duterte. Pero wala yan ang problema nila, paano nila ma-connect yan. Sobrang palpak talaga tong gobyernong to, sobra. Sobra. Biro mo, 22 ka classroom lang natapos ngayon. Imagine.
Okay, so dyan sa screen naman, pangalawang pag-usapan natin dito bago natin simulan ang panunod itong video na to ng pag-interview sa isa sa, ito baka baka spokesperson ng mga business sector itong si madam na to na magsasalita dyan. At ito nga si Pampilo Lacson ay gusto yatang magbabalik sa Blue Ribbon Committee. Sabi nga niya dyan if I'm elected again to head the Blue Ribbon Committee, we should be ready for any and all consequences of my action and decision. Alam mo, Senator Lacson, dapat nung umalis ka, panindigan mo yan. Be a man enough. Panindigan mo yung umalis ka na sa Blue Ribbon, babalik ka na naman sa Blue Ribbon. Ano naman, pang-cover up na naman. Wala nga nangyari nung Blue Ribbon ka Wala Ano to? Kayo naman na nasa sa majority ang hindi nagkakasundo diyan Ang mga minority wala naman silang sinasabi, pero ikaw pero sa inyong mga majority diyan lang may sinasabi, kaya umalis ka ngayon gusto mo naman bumalik. Another cover up na naman. Iba na talaga mga tao ngayon, walang panindigan. Paano magkakaroon ng tiwala mga tao sa inyo? Wala kayong consistency. Dapat pag umalis kayo, umalis. Wala lang balikan. Para lalaki, di ba? Be enough, be a man enough, di ba? Tapos babalikan ng Blue Ribbon Chair. Alam mo, dapat si Marcoleta na binalik dyan sa Blue Ribbon Committee. Kasi yung direction patungo na sa mastermind Pero nung patungo na sa mastermind, bigla nagkaroon ng palitan ng Senate President at saka Blue Ribbon Committee. Kasi natutumbok yung pinuno mastermind ng nakawan dito sa flood control na to. Yun ang malinaw dyan Natutukoy na ng mga witnesses yung si Martin Romales at saka si Zaldico Pero nung nabanggit yung pangalan nila, biglang nagkapalitan ng Senate President at saka Blue Ribbon Committee. Ano yun? Pambihira naman. Paano natin malalaman yung katotohanan dyan kung pilit yung ika-cover up yan? Okay, sa mga minamahal kong kababayan, bago natin tuloy, kung bago man kayo sa akin channel, please naman, huwag tayong magkalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang notification bell para maging updated kayo sa mga video aking i-upload. Okay, so sisimulan natin yung panunurin to at himay-himayin. All 37 organizations co-signed that statement. Okay. It was just released today. And more... today lang pala. Yeah, today. This is just today. And more media outlets are expected to release it until tonight and tomorrow. So this is actually calling the attention of our President. Ayan, tinatawag na attention mo, Mr. President. Makinig ka naman. Makinig ka dito sa mga business sector na to. Dahil pag ito mga tao na to at mawala ang tiwala sa'yo at mawala ang suporta sa'yo, yari ka. Yari ka. Apektado sila sa malawakang korupsyon na to Apektado itong mga business sector na to Kasi pag walang foreign investor na papasok at maliit ang kita, apektado sila. At ang magpapakasaya, magpapasarap ay yung mga magnanakaw lang dyan ng mga politiko. Kawawa ang sambayan ng Pilipino, kawawa ang bansang Pilipinas. Pakinggan mo itong mga business sector na to. To really address our concern as far as the corruption that were unearthed, that were discovered is concerned. Because we feel that the people, we want to make sure that before an aggressive action would take place, TCCI would, or these organizations will be able to convince our president to take action, decisive action. O yun, kailangan decisive action. Kailangan bilisan at managot yung mga mastermind dyan. Yun ang dyan. Dapat managot.
ito yung mga hinihiling ng mga business sector na kailangan, aksyonan mo to, Mr. President Bongbong Marcos, itong mga panawagan ng business sector. Dahil talagang apektado sila dito sa malawakang korupsyon na to sa pamumuno mo. Address this corruption problem. Ma'am, nakukulangan pa ba kayo sa aksyon na ginagawa ng gobyerno ngayon under this administration? We feel that we need more. Andyan na sila pero kailangan nilang kailangan pa nila ng malakas at yung talagang yung walang hokus-pokus, walang cover up na pag-imbestiga. Lalo itong sa ICI, itong Independent Commission for Infrastructure. Independent pero nakikipag-collaborate sa DOJ at saka DPWH. Meron bang independent ganyan? Dapat kung independent, maghanap ka ng sarili mo. Hindi yung makipag-collaborate ka ganun. Hindi independent 'yan. Dapat may sarili silang investigasyon. Ganun yung independent. And we need decisive actions. Pangmabilisan. Yan ang gusto ng mga private sector, mga business sector. Pangmabilisan. Decisions. We don't want cover-ups. Ayaw nila ng pang-cover up ng mga investigasyon. Yung ando na yung mastermind, natutumbok na, pero sinesegue pa sa kabila. Itong ginagawa nilang, ito naman si Trillanes, Asong Ulul. Ay, nako. Ito na naman. Ang dami lang diversion para mawala sa issue ng flood control. No? Ito na yung pagkakaso ni Trillanes na naman kay Senator Go at former President Duterte ng plunder. Gusto lang i-segue. Pambira naman to. Ito sinasabi ng mga business sector na to, walang cover up na mangyari dapat. We don't want railroading. We want really those responsible to be punished. Yan ang gusto nila, mapapanis. Mapapanis, hindi mapapanis Kailangan mapapanis, maparusahan yung mga sangkot dito sa nakawan na to. Walang cover up. Identify. And the only person that can really do that by appointing those that are really into it and in addressing it is our president. That's why we're calling the attention of our president to be decisive and to really give power to the ICC. May ngipin ba kaya yung ICI? Meron ba silang ngipin para mag-imbestiga? Kasi kung wala silang ngipin, walang mangyayari. Para saan pa nagtayo ang si Mr. President ng ICI? Siya ang nag-appoint. Siya ang bumuo ng ICI. Siya ang nag-appoint ng mga tao. So, walang independent dyan. Mamanipulated yan sila. Diba? ICI in addressing this and identifying those that are guilty. Yun. Ang tanong, ma-identify kaya ang mga guilty na yan? Halata nga na sinesegue nila yung issue At paraan nila dyan para masegue yung issue, ibabaling nila yung attention ng mga tao, yung mga bobo, dun sa mga Duterte. At yung mga bobo lang naman na mapaniwala nila Yung mga matagal na mga kaso, i-recycle. Tulad nito, bago pa lang, mainit pa sa pinainit na pandesal sa oven. Itong si Trillanes, nagkaso kay Senator Bongo at former president ng plunder. At ito naman, kalkalin naman yung matagal ng nawala, matagal ng burado, gusto nilang bubuhay, matagal na namatay. Itong kaso ng Parmali. Dahil nga si Gordon na bitter kay former president, nanawagan sa ombudsman na kailangan buhayin yung kaso ng Parmali para mawala sa attention itong flood control project. Grabe. Sa sunod naman to, ano naman itong kalkalin nila? Yung mga isabong.
At ibaling din naman sa mga Duterte. Pambihira naman. Hindi naghahanap ng hindi naghahanap ng katotohanan at mapanagot ng gobyerno tong mga magnanakaw na to. No. Hindi sila naghahanap kasi kung naghahanap andun na eh. Nasa Blue Ribbon Committee nung nasa Senate, nasa chair si Senator Marcoleta pa yung chair ng Blue Ribbon eh. Malapit na matumbok eh. Sino ang mastermind? Binabanggit na doon si Martin Normales at si Zaldico. Kulang na lang tumbukin yung nasa palasyo. Pero ang nangyari, biglang nagkapalitan ng Senate President saka Blue Ribbon Committee. Kasi Soto ang pumalit at saka si Lacson. Pambira. Kailangan dito may divine intervention dito sa nangyayari sa bansang Pilipinas. Dahil kung hindi, grabe na itong pinagagawa ng gobyerno ngayon. Okay, sa aking mga minamahal na kababayan, bago tayo maghiwalay, please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakita ang notification bell para maging update guys ng video aking i-upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan. Safety first.